Malamang naman, ano bang aasahan mong trabaho na makukuha nun? Malandi kasi, nabuntis tuloy ng maaga. Ayan, nangangamuhan ngayon. Sa bagay, kahit naman dito sa atin, mukha pa rin naman siyang katulong. Okay na yon, at least may maipapalamon siya sa anak niya. Ganun talaga habang buhay siyang maglinis ng bahay ng iba. Magkuskus ng inidoro at maglampaso. Kung sana inayos niya buhay niya, hindi siya ganyan, di ba? Alam mo ako, hindi ako naaawa sa mga taong ganun. Gaya niya ni Gigi, ako na naman. Nagtapon lang ako ng basura, ako na naman ang nakita mo. Ginagawa lang naman kitang example ng mga taong walang pag-asa sa buhay. Mga taong, alam mo yun, pang mababang uri yung trabaho. Hindi naman sa pang-ano, pero ayun, gets na nila yun. Ang sabihin mo, matapobre ka lang talaga. Alam mo, hindi ako naniniwala na maganda ang trabaho mo sa Maynila. Kasi kung maganda talaga ang trabaho mo at buhay mo ron, hindi mo na kailangan mang maliit ng ibang tao. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka may insecure sa kanila. Baka nga mamaya makasabi ka dyan dun sa pinag-uusapan yung katulong ganun ka rin pala sa Manila. Saka hindi naman pang-insulto yung pagiging katulong, no? Trabaho yon. Saka kasambahay na tawag doon. Mukha ka rin namang kasambahay na nagbihis ng damit na pinaglumaan ng amo. Tunay naman na minsan, kung sino pa ang hindi mayaman, sila pa ang nagiging matapobre. Gaya na lamang ni Badang na isang kasambahay. Pero gaya ng mga ugaling hindi maganda, lahat din ay may karampatang parusa. Sa paraan kaya na yon ay may matututunan na malaking aral ang matapobre na kasambahay. G, halika nga. Bili mo nga ako dyan sa may tindahan ng Magic Sarap, 2. Tapos yung sukle, candy na lang. Bilisan mo lang magluluto na kasi ako. Pabalik na ako ng bahay, ikaw na lang. Andyan lang yung tindahan konting lakad lang yan. Ang tamad naman ito, nakikisuyo lang Kaya hindi ka umaasenso sa buhay, ganyan ang ugali mo. Kapag talaga tamad ang isang tao, mabagal ang usad Tapos magtataka ka pa bakit isang kahig isang tuka kayo. Hindi naman kasi ako utusan, te. Saka ano namang kinalaman ng pag-asenso ko sa buhay dyan sa utos mo? Hindi mo naman ako kapatid. Ikaw na nga lang makikisuyo. Ayan lang yung tindahan, hindi mo pa magawang maglakad papunta ron. Oo na, ang dami mo pang sinasabi. Kaya hindi ka makahanap ng trabaho. Nagtitiis ka magtindera dun sa bigasan ni na Ate Flor. Saka mukha ka kasing utusan. Bigyan na lang sana kita ng dos. Ganun naman kapag mahihirap, di ba? Masyadong hayok sa barya. Magkano lang naman ang sahod niya ron? Parang nasa 300 lang isang araw. Baka naman wala pa. Kasi yung mga ganun trabaho, hindi talaga matatawag na trabaho yun. Pambili lang ng bigas tapos 1 kilong asin para 1 buwan nilang ulam. Ay talaga ba? Ano namang mabibili nun? Parang pangkape ko lang yun sa Manila. Mas mahal pa pala pangkape ko nun. Bahala kayo kung pag-uusapan nyo ang buhay ko. Hindi ko naman obligasyon na makipagkumpetensya sa kinikita at kabuhayan nyo Ano naman kung pangkape lang yung sahod ko? Basta para sa akin, tulong yon para sa pamilya ko. Kape lang yan. Kahit anong mahal nun, iiihi mo rin naman yon. Hindi ka talaga makikipagkumpetensya dahil wala ka naman magiging laban. Sa sobrang successful ko sa buhay, mahirap na tong habulin at tapatan ng basta lang gaya mo. Yung ate mo na kaedaran ko may 2 ng anak, tapos naging labandera na lang. Oh, anong tawag doon? Talunan sa buhay, diba? Ano naman sa'yo? Buhay niya yun. Walang talunan kahit pa sabihing labandera dahil doon niya napapakain ang mga anak niya at napapag-aral. Hindi yun trabaho lang. Saka akala mo naman sobrang taas mong tao. Nakatungtong at nagtrabaho ka lang sa Maynila, ganyan ka na. Pare-pareho lang naman tayong kumikita para sa kanya-kanya nating buhay. Para sa pangkain o panluho. Pinaghirapan yun, hindi naman yun limos at mas lalong hindi naman yun nakaw. Anumang trabaho, basta pinaghirapan ng sweldo. Doktor man o basurero, lahat lumalaban sa buhay. Huwag ka nga makipag-usap ng ganyan sa anak ko Mas mataas ang narating niya kaysa sa kahit na sino sa pamilya nyo. Kayo, mga mukhang timawa. Tignan nyo nga kami, nakakaangat na sa buhay. May magaganda mga gamit na laging inuuwi ang anak ko. Kayo, may alambre pa yung tsinelas na pudpud. Pwe! Yan hirap sa inyo Kapag pinatulan yung kahambugan nyo, gigil na gigil kayo.
Gusto nyo, kayo lang lagi ang nakakasakit ng damdamin ng iba. Hindi naman pwedeng i-down nyo yung iba, no? Ang hirap na ng buhay, pahihirapan pa ng mga salitaan nyo. Kasi pinapakita mo lang kung gaano ka inggit na inggit sa anak ko. Malamang idol mo yan. Hindi mo lang maamin sa sarili mo. Ako? Maiinggit? Kailan nangyari yun? Wala pa nga ring napapatunayan niyang anak mo eh. Ako 19 pa lang ako. Malamang wala pa ako naabot sa buhay. Ano ba naman yung edad kong nagsisimula pa lang sa buhay para mag-expect na ang dami ko ng achievements? Yan na nga ang nasa 30 na ata yan. Ang layo ng agwat ng edad namin para ikumpara mo ko dyan. Kung yung sa ate ko, at least siya may anak na, may asawa rin. Nakabukod din sila ng bahay kahit sabihin na nangungupahan. Kung naghihirap silang itaguyod yung pamilya nila, sila na yun. Pero huwag kayong maging matapobre dyan na akala nyo sobrang yaman nyo na. Aba? Hindi mo nakikita yung pag-asenso namin, ha? Simula pa lang to. Baka mamuti ang mga mata nyo mga mahihirap kayo kapag nakita nyong umangat na kami sa buhay. Umuwi ka na nga doon sa inyo. Iluto mo na yung itlog na ulam nyo at pagkakasyahin para malamanan lang yung mga tiyan nyo. Mga patay gutom talaga. Kung makapagsalita si Badang, para bang nagtatrabaho siya sa may mataas na posisyon. Ang hindi alam ng lahat, kasambahay ang trabaho niya sa Maynila. Kapag nasa Maynila siya, nagkukuskus siya ng inidoro, naglilinis at naglalampaso ng sahig ng amo niya. Kumakain ng tira-tirang pagkain para lang makatipid at may maiuwi na pera sa kanila. 2 araw sa isang buwan walang pasok sa trabaho si Badang. At iyon ang panahon na umuuwi siya sa kanila at umaasta na matagumpay na tao. Kung sa Maynila ay gusot ang damit niya at laging marumi, sa lugar nila, lagi siyang nakasuot ng marangyang damit. Ang iba sa mga yon ay pinulot niya lang galing sa itinapong damit ng amo niya. Walang nakakaalam ng trabaho niya dahil ang sabi niya ay sa opisina siya na mamasukan. Wala naman siyang ibang kakilala sa Maynila na pwedeng magsabi sa iba ng tunay niyang trabaho. Isang araw, umuwi siya sa kanila at may mga bitbit siyang gamit. Ibinigay sa kanya yon ng kanyang amo. Pinaglumaan nilang gamit at sa halip na itapon, pinauwi na lang sa kanya. Simula na naman siyang mag-inarte sa lugar nila at magyabang. Oo nga pala, nak. Kilala mo si Teresa, di ba? Sino yon, Dad? Halatang pang mahirap ang pangalan. Minsan kasi hindi ko na sila maalala. Wala namang halaga yung mga ganyang tao eh. Yung nanay nung kaklase mo nung high school ka? Si Noemi ba yun? Yung menonal sa noo? Basta yung dati na nanlilibre ka mo sa'yo ng ice candy para lang maging kaibigan ka. Ah, natandaan ko na. Yung dating naglalako ng kakanin. Anong meron sa kanya? Andiyan pa ba sila nakatira? Hindi na kasi ako nadadaan dun eh. Ang baho at ang daming mga bata na paglaki, problema ng lipunan dahil mahirap. Galing dito kahapon. Akala nandito ka eh. Uutang nga raw sa'yo para may pampaospital siya. May sakit yun sa baga, di ba? Nagbabaka sakali raw. Sabi niya pa nga na hihintayin ka umuwi. Ako hindi ko alam kung anong oras ka nandito. Aba, kahit daw anong oras ka dumating para lang makausap ka? Ayun, inaway ko nga. Ako, hindi niya ba naiintindihan bakit ganun yung sinabi ko? Oh, bakit sila uutang sa akin? Ang galing naman nila. Paano nila ako mababayaran yan kung sakali? Yung sahod ni Noemi dun sa trabaho niya, kulang pa para sa sarili niya. Tapos uutang pa sila? Anong sabi mo? Sinabi ko nga na hindi ka magpapautang sa kanila. Dahil hindi ka nga nila mababayaran. Tapos nakikiusap sa akin. Wala na raw malapitan. Ayun, nasigawan ko. Kako hindi ka nagpapakapuyat sa Maynila para magpautang ng pera sa kung sino man. Inaway ko. Alam mo naman na ayoko sa lahat yung kinukulit ako eh. Tama naman, Dad. Kahit na ako yung kausapin nila, ganun din ang gagawin ko. Bakit hindi sila lumapit sa munisipyo? Ang kakapal naman ng mukha ng mga pobre na yun para mangutang. Tapos wala naman inaasahan na perang darating sa kanila. Ako pa bibigyan nila ng stress. Alam naman nilang ayaw na ayaw ko nagpapautang. Sa kamag-anak nga natin, hindi ako nagpapautang. Kay mama nga, hindi ako nagbibigay ng pera. Bakit? Nanghihingi ba ng pera yung nanay mo? Anong pakinabang ng asawa niya? Nag-asawa pa siya ng bago kung pala mo ning mahirap lang din naman pala. Pangpamasahe lang daw ng anak niya sa school. Kako, ayoko nga. Maghanap yun ng trabaho, hindi yung aasa sa akin. Kahit pasabihin na kapatid ko yun sa ina, ang galing naman nila.
Saka may trabaho yung bago niyang asawa, di ba? Yung mukhang basurero na yun. Naaalala ko na naman. Nagpunta ako nun sa bahay nila. Akala ko bahay ng aso na medyo nagkasya lang yung tao. Tapos yung mga gamit nila ron parang kinalakal lang sa basurahan. Yak talaga. Ako never akong kukuha sa basurahan, no? Never akong gagamit ng lumang gamit. Kadiri kaya yung ganun. Gusto ko, laging bago binibili ko. Naalala ko na naman yung pinsan mo. Nagtatanong din pala yon kung may mga luma kang damit. Kasi wala na raw siya maisuot. Si Jennifer. Kasi nga kailangan niya yung mga formal ba yun? Basta yung maayos na damit. Hindi yung gano'n sa mga gamit nila. Gulat nga ako, biglang nagtanong sa akin. Alam ko ayaw ako nang kausapin. Sa bagay, may kailangan kasi. Huwag kang magbibigay dun sa kanya, ha? Mahal yung mga damit ko. Mga branded lahat yan. Kahit habang buhay siya magpakaalipin bilang factory worker, hindi niya kayang bilhin kahit isa sa mga yan. Kahit pasabihin na pambahay ko lang ang mga yan, pang mayayaman lang na gaya ko ang may karapatan na magsuot ng ganon. Bakit kaya ang daming mga inggitera sa paligid natin, no? Ay, sa bagay, kapag mga mahihirap pala, hindi nila afford yung ganon. Iba talaga kapag mayayaman. Hindi ko talaga ibibigay, no? Ang mahal ng mga damit mo Hindi yung bagay sa balat na mahihirap. Hindi sanay ang balat ng mga pobre sa tela na mayayaman. Baka mamaya ibenta niya pa yun Siya pa nagkapera, di ba? Kilala ko pa naman yung mga yun. Oo, basta sabihin mo pag ganyan, magagalit ka mo ko. Wala ka kamong alam na luma at hindi ko na ginagamit. Hayaan mo silang mangisay sa inggit. Noong kinahapunan, tumambay sa labas ng bahay nila si Badang. May mga kapitbahay nilang nakikipag-usap sa kanya at yung iba naman ay manghang-mangha sa mga peke niyang kwento. May isa pang ang nagtanong, gaano raw ba kataas ang mga gusali sa Maynila dahil hindi pa siya nakakapunta ron. Napapanood niya lang daw sa telebisyon. Sobrang taas Yung office nga namin nasa 57th floor Tapos lagi kami nakasakay sa elevator. Tapos lagi kami naka-aircon. Kaya nga kapag nandito ako, init na init ako. Sa totoo lang, hindi na talaga sanay yung balat ko sa init. Kayo kasi, sanay kayong pinagpapawisan, di ba? Kaya nga ang papangit ng mga balat nyo. Mga haggard pa kayo, tapos para kayong nagpapahid ng mantika sa katawan. Ito pang si Sheila, akala mo binabad sa suka para maging maasim. Lagi kasi kayong pinagpapawisan. Ako kasi hindi talaga sanay pawisan Hindi ako kumikilos dun sa trabaho ko sa Maynila. Kasi may utusan kami dun. Sila pa nga nag-aabot ng tubig sa akin kapag nauuhaw ako. Buhay prinsesa ako. Gawa-gawa lang ang mga kwento ni Badang. Dahil bilang isang kasambahay, siya ang kumikilos sa lahat lalo na sa loob ng bahay. Makalat pa naman ang mga amo niya. Lahat ng iutos sa kanya sinusunod niya. Hindi siya pwedeng magreklamo. Kaya para hindi halata ng iba na yun ang trabaho niya, lagi niyang ginagandahan ang mga kwento niya sa mga usapan nila. Sa galing niyang magkwento, talagang naniniwala ang mga kausap niya. Sino ba naman ang mag-aakala na isa palang kasambahay ang ganong kaarte na babae? Habang nag-uusap sila, biglang napadaan si Gigi. Nakasuot ito ng uniforme ng isa sa sikat na kainan. May bago kang trabaho? Oo, bakit? Crew ka? Pero sa kusina ako. Tagahugas ng plato kasi yun lang kaya ng schedule ko para makapasok ako sa school ng hapon. Saka bago lang din ako at yun lang ang available na posisyon. Hindi ba yun nakakainsulto? Tagahugas ka lang ng plato habang pinipilit mong makatapos ng kolehiyo? Kasi kung ako yan, hiyang-hiya na ako niyan Itatago ko pa sa mga tao na ganun lang ang trabaho ko. Paano na lang kung tanungin ng kaklase ko kung anong trabaho ko? Tapos tagahugas ng pinggan. Hindi ko ma-imagine yung kahihiya na aabutin ko. Grabe. Wala naman nakakahiya sa trabaho na ganun Marangal naman yun. Saka hindi naman nakakahiya na sabihin yung ganun kasi karamihan sa mga kaklase ko, gaya kong working student. Mababa naman ang sahod. Nagtitiis ka sa ganun kasi nga naman hindi ka makakuha ng maayos dahil nagsesettle ka sa ganyan. Nakakatulong naman para makapag-aral ako. Hanggat may dulot yun sa buhay ko, okay lang. Pansamantala lang naman. Hindi ko naman sinabi na habang buhay na ganun. Wala, ganun talaga ang mindset ng mga kapos sa buhay at takot sa asenso. Ano ulit ang course na kinuha mo? Yung IT ba yun? Oo. Ano naman na magiging trabaho mo nun? Tagagawa ng washing machine? Ay, sakto. Pwede kami magpagawa sa'yo nun kung sakali.
Ikaw, Luz, di ba sira yung ref nyo? Ayan pala si Gigi, oh. IT yan, magagawa niya yan. Anong tagagawa ng sirang ref? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo alam kung ano yung magiging trabaho ng IT? Sure ka ba na sa office sa Manila ka nagtatrabaho? Kasi kung nasa office ka, malamang sa malamang may IT technician doon sa inyo. Makikita mo kung anong ginagawa nila doon. Oh, sabi mo computer ang kaharap mo palagi, di ba? Sinong tinatawag mo kapag may hindi gumagana ron? Malamang kami lang ang nag-aayos doon kapag may hindi maayos o may hindi gumagana. Ang dali lang nun eh. Alam nga namang mag-hire pa ng ibang tao para sa ganun. Ewan ko kung sinong bobo ang lalapit sa ibang tao para magpagawa ng hindi nila maayos sa laptop nila. Talaga ba? Marunong ka mag-troubleshoot? Oh, bakit ganyan itsura mo? Parang hindi mo alam yung sinasabi ko. Nagpapanggap ka lang yata na sa office nagtatrabaho eh. Baka kapag tinanong kita ng mga ginagawa sa office, hindi mo alam. Baka hindi ka pa nga marunong mag-type sa laptop eh. Alam ko yon. Bakit kailangan ko pa sagutin yung tanong mo? Wala naman akong kailangang patunayan sa'yo, no? Sino ka ba? Hindi kita ka-level. Dahil mababang uri ka lang ng tao. Isama mo pa yung trabaho mo ngayon na tagahugas ng plato. Yak! Kahit naman makatapos ka ng pag-aaral, akala mo naman makakahanap ka kaagad ng trabaho? Oo naman, pwede ako mag-abroad. Ang daming offer sa ganong trabaho, no? Basta makakuha ko ng magandang skills. Mabilis naman din akong matuto kaya kung gusto ko makuha yung isang bagay, kaya ko. Pero hindi biglaan. Ah, balak mo nga mag-abroad. Anong work mo naman dun? Ah, DH. Yun lang naman ang bagay sa'yo eh. Dun ka lang naman pwedeng tanggapin. Dun lang naman kayo pwede sa mga ganong kababang trabaho. Kung makapang-down ka naman sa mga ganyan ng trabaho, akala mo nakatulong ka na sa kanila. Ikaw nga sinasabi mo na nasa office ka nagtatrabaho tapos admin ka pa dun. Hindi ka nga nakatapos ng college, di ba? Hanggang first year ka lang naman, hindi mo pa nga natapos yung buong SEM. Saka ano bang akala mo sa office job? Parang CEO ka na? Huwag mo nga pakialaman ng trabaho ng iba. Huwag kang umasta na tinitingala ka. Ang mahalaga, nakakatulong yung trabaho na yon para may pangbuhay sila sa sarili nila o sa pamilyang umaasa sa kanila. Nakatungtong ka lang ng Maynila, akala mo naman kung sino ka na para maging matapobre. Parang hindi ka naman naging pobre. Ang lala mo man lait sa trabaho ng iba. Akala mo napakalaki ng ambag mo sa buhay nila. Baka nga kahit pang placement fee wala ka eh. Nakakabwisit to. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi rin naman ako papayag magtrabaho ng para sa mababang tao. Hindi ako papantay sa mga gaya mo. Sa mga gaya nyo. Hindi mo ba nakikita yung buhay ko? Bulag ka ba, ha? Tingnan mo estado ng buhay ko sa buhay nyo. Sino ba rito sa inyong nakapunta na ng Maynila? Wala pa naman, di ba? Ako doon na ako nakatira. Ang ganda ng buhay ko doon. Ikaw nga hindi ka pa nakaapak sa Maynila kahit isang beses eh. Baka maignorante ka doon kapag nakapunta ka. Hindi mo lang kamo maintindihan yung sinasabi ko. Baka mamaya kakatingin mo ng mababa sa ibang trabaho eh. Mas mababa pala yung trabaho mo na meron ka. Paano ba namin malalaman na totoo yung sinasabi mo? Ang dali lang namang mag-imbento ng kwento, no? Yung mga ina-update mong pictures, ay ano naman yun? Pwedeng kinuha mo lang din sa iba. Hay nako, wag ako. Kung may naloloko ka sa kanila, pues ibahin mo ko. Masyado mong ginawang personality ang pagtira sa Manila. Akala mo naman talaga city girl ka. Mas lalo namang ibahin mo ko. Totoo yung sinasabi ko. Alam ko naman na ganyan ka lang magsalita sa akin dahil inggit na inggit kang nakakaangat na kami sa buhay. Na may magaganda akong damit. Na nasa maganda akong trabaho. Tapos, may maayos na buhay din si Daddy. Wow, makadaddy ka na ngayon ah. Tatay nga lang tawag mo sa kanya noon eh. Di ka yumaman. Yumabang ka lang. Ang arte mo masyado. Okay lang yan. Ganyan talaga ang mga kabataan mainggit. Hindi matanggap na mababang uri ka lang ng tao. Ay, palibasa yung bahay nyo, tagpi-tagpi lang tapos kapag umuulan may mga butas pa yung bubong. Hindi na lang talaga ako mag-talk. Kasi kapag bumabaha, nagtataas na ng gamit. Hindi na makaalis sa ganong buhay. Kasi yung sahod, kulang pa pang kain. Ay wag ka na lang talaga mag-talk. Lalo na kung pang mamata pobre lang din naman ang gagawin mo. Baka pag ako ang nag-talk dyan umiyak ka. Expose ko mga nalaman ko tungkol sa trabaho mo sa Manila. Inis na inis si Badang dahil parang hindi siya manalo sa pakikipag-argumento kay Gigi. Mas bata nga si Gigi pero ang isip niya para bang sumasabay na sa edad ni Badang. Matapang din ito at ayaw na natatapakan ang pagkatao niya. Habang si Badang naman,
Gustong-gusto na may taong nalalait. Gusto ni Badang na lahat ng usapan na magaganda ay patungkol lang sa kanya. Kapag paninira at panglalait, gusto niyang gawin ito sa ibang tao. Noong bumalik na sa Maynila si Badang, balik na rin siya sa pagiging kasambahay. Inuutos-utusan ng kanyang amo. Minsan pa, pinabili siya sa palengke at pinapaluto dahil may mga bisitang darating. Pagod na pagod siya. Dagdag pang nasa initan siya. Naghalo na ang amoy pawis at lansa sa katawan niya. Buong araw siyang pagod na pagod, pero hindi niya magawang magpahinga dahil nga may bisita pa ang kanyang amo. Nagugutom na ako Hindi pa ba aalis yung mga yan? Ay, kumakalam na talaga sikmura ako. Nagugutom pa ako sa naaamoy kong pagkain. Napahawak na lang si Badang sa kanyang tiyan. Umupo muna siya bago niya binuksan ang kanyang cellphone. Nakita niya ang post ng ate ni Gigi. May handaan sa kanila. Simple lang yun dahil kaarawan ng ina nila. Napataas ang kilay ni Badang. Ano ba naman to? Nagdikit lang nung ginupit na happy birthday. Tapos pansit lang yung handa. Parang wala pang gaanong sahog. Tapos lumpia nga pero gulay naman yata to. Yung cake nila binili lang dun sa may bakery. Talagang pinost pa. Nakakahiya naman to. Makikita ng mga tao na mahirap lang sila. Sana, sinolo na lang nila yung celebration kung ganito lang naman pala kahirap. Inisa-isa pang tingnan ni Badang ang litrato. Hindi siya nakatingin sa masayang mukha ng mga nasa litrato. Hindi niya tinitingnan ang mga mas magandang pinapakita nun, kundi doon sa kulang at sa hindi niya gusto. Natatawa nga siya sa ibang litrato at nilalait yon ng sobra. Kahit na mukha namang walang pakialam ang ibang tao, dahil ang mahalaga naman sana ay masaya sila at sama-samang nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang ina. Hinahanapan niya lang ng panlalait. Ipinadala niya pa nga sa isa niyang kaibigan ang litrato at pareho nilang pinagtawanan ang mga handa at yung klase ng selebrasyon. Ilang linggo pa ang lumipas, laging pagod si Badang. Lagi siyang babad sa gawaing bahay. Minsan pa, nilinis niya ang opisina ng amo niya. Kinuha niya ang basura na kape. Sikat na brand yun at mamahalin, kaya kumuha siya ng litrato niya noong gabi na nakaayos na siya. Para pakunwari na siya ang uminom nun. Maya-maya lang din ay tumawag ang kanyang ama. Nak, lumabas ka pala kanina? Kita ko yung post mo eh. Opo, Dad. Nagpahangin lang ako tapos kape. Grabe kasi ang stress ko sa office kanina. Ang daming pinatapos sa akin yung boss ko. Alam mo naman ako lang yung matalino dito sa amin. Kaya ako lang yung inaasahan. Kasama ko nga mga tita mo ngayon. Kumain kami sa labas. Ito sila oh. Nag-hello sa'yo si Tita Milda mo. Miss ka na raw niya. Ay, hello po tita. Kumusta naman po kayo? Sayang naman next week pa ako uuwi. Opo, andito na ako sa kondo ko. Ito po pala yung kusina ko. Ako lang po ang mag-isang nakatira rito. Nung nakaraan may kasama ako. Yung katrabaho ko kasi nakituloy sa akin habang wala pa siyang malipatan na bahay. Inaaya nga ako ng tita mo sumama ako sa kanila paluwas dyan sa Maynila. Pupuntahan ka namin. Kako sa kanya para hindi na sila magbayad sa hotel. Dyan na lang muna kami makikituloy. Total, sabi mo, 2 naman yung kwarto mo dyan, di ba? Pwede naman din sa sala matulog. Nakita raw kasi ng tita mo yung sofa dun sa post mo. Mukha raw malambot upuan. Po? Ay, kaso, busy ako sa trabaho eh. Hindi ko rin naman kayo masasamahan. Medyo mahaba yung biyahe papunta rito. Nasa 4 hours din yun. Alam nyo naman sa edad mong ganyan, mahirap na yung panayang biyahe. Okay lang yun. May kotse naman daw sila eh. Saka pag uwi mo naman dyan, makakasama mo kami. Ano? Nandito si tita mo. Aalis na mamayang gabi yan. Sama na ba ako? Kasi sabi mo, isasama mo ako sa Manila, di ba? Para papasyal tayo. Hindi naman nangyayari kasi lagi kang busy. Sino naman ang magbabantay ng bahay? Baka mamaya pasukin ang magnanakaw dyan. Ang hirap pa naman magtiwala sa mga kapitbahay natin. Baka wala silang pangkain eh, kunin yung gamit natin tapos ipalit lang para sa isang latang sardinas. Alam mo naman ang utak ng mga mahihirap kapag kumakalam na ang sikmura nila. Si Kaloy na lang muna. 2 days lang naman eh, uuwi din naman si tita mo kasi may pasok tong mga bata. Parang gagala lang daw sila sa Manila tapos kasama ako kasi ilang dekada na ako hindi nakakapuntang Maynila eh. Okay naman to si Kaloy magbantay rito. Babayaran ko naman siya.
Yari siya sa akin kapag may nawalang gamit sa bahay. Ay, teka lang po, Daddy. May tumatawag sa akin. Yung boss ko po. Chat ako mamaya kung pwede sila rito. Baka may kailangan ayusin sa office eh. Pasabi na lang kina tita na miss ko na rin sila. Baba ko na ang call ha. Kinakabahan na si Badang dahil hindi naman niya pwedeng patuloyin ang mga kamag-anak niyang bibisita sa kanya. Ang sinabi niya kasi, binili na niya ang kondo na yon. Mabuti na lang walang kahit na sino ang nakakaalam kung saan ba siyang banda nakatira. Kahit ang kanyang ama, dahil alam niyang hindi naman yun basta luluwas para pumunta sa kanya. Nag-isip siya ng idadahilan niya dahil malamang ay nakahanda na silang umalis. Kaya sinabi na lang niya na may pupuntahan sila ng mga katrabaho niya. Biglaan daw yun kaya 3 araw siyang nasa malayo. Hindi naman daw niya pwedeng iwan kung kanino ang susi ng kondo niya. Sa susunod na lang daw sila bumisita roon kapag may pagkakataon na. Mabuti na lang pinaniwalaan siya kaya hindi na siya kinulit na makikituloy sa lugar niya. Nagpatuloy ang pagpapanggap ni Badang na nakakaangat na siya sa buhay. Kapag wala ang mga amo niya, nakikihiga at nakikigamit siya ng gamit ng mga yon para ipakita sa mga taong sumusubaybay sa kanya na maganda nga ang estado ng kanyang buhay. Hindi na siya makawala sa ganon, kaya ang kailangan niyang gawin ay panindigan na may kaya nga siya sa buhay. Isang araw, umuwi siya sa kanila dahil inimbitahan siya sa kasal. Nung nasa handaan na sila, nakita niya si Gigi na isa sa mga nagdadala ng inumin sa mga bisita. Tinawag niya ito para manghingi ng tubig. Trabaho mo rin to? Dami mong trabaho ah. Kapag may mga ganitong event lang, inaya lang ako ng kaibigan ko. Sayang naman eh, wala naman akong pasok sa school ngayon tapos day off ko rin sa isa kong trabaho. Hindi ka ba nahihiya na ganito ang trabaho mo? Tapos yung iba rito na nakakakita sa'yo eh, kakilala mo. Hindi ka natatakot na i-chismis ka ng mga yan na ganyan ang tinatrabaho mo? Kasi kung ako yan, mahihiya na ako. Baka magpalamo na lang ako sa lupa ah. Iiyak ako niyan sa CR. Bakit naman mahihiya yan, nak? Yang ganyan lang naman kaya ng mga gaya niya mapababang uri ng tao. Yan yung klase ng trabaho na madali para sa kanila. Eh kasi wala naman silang alam, di ba? Para namang nanibago ka pa ron. Di ka pa nasanay. Hindi lang naman siya eh. Yung nangolekta ng basura doon kanina, yung anak ni Marivic. Eh di ba ang sabi nag-aaral yun maging teacher? 3rd year na yata yun eh. Tapos ganito rin ang trabaho ngayon. Sa bagay, hindi naman sila nakakatikim ng ginhawa sa buhay. Kahit na ano na lang talaga papasukin na trabaho. Kahit na nakakahiya. Tingnan mo nga yung suot mo at tong suot ko. Mahal tong akin eh. Tunay yung brand nito. Sa ibang bansa pa nga to nabili. Kahit pa magtrabaho ka mula umaga hanggang gabi, hindi ka makakapagsuot ng ganito. Kahit pa pagsamahin nyo pa yung sahod nyo ng ate mong labandera, hindi kayo makakabili ng ganito kahit nakasale pa. Hanggang ukay-ukay lang naman sila eh. Yun lang ang kaya nila. Yung tigta 300. O baka mahal pa sa kanila yung 300. Eh, minsan pala nagsisale ng 21. Kawawa naman. Pangbasahan lang yun eh. Mas maganda pa nga basahan namin dun. Kung mamaliitin mo ko, wala akong pakialam. Walang nakakahiya sa trabahong to. Saka hindi naman ako nagpapakahirap para lang makabili ng mga branded na gamit para may maipakita sa iba. Kasi hindi yan ang pamantayan ko ng kayamanan. Hindi sa damit o itsura ng tao nakikita kung mayaman sila. Minsan kasi kung sino pang makabrag ng yaman kuno, sila pa yung mahihirap talaga. Malalaman mo talaga kung mayaman ang isang tao kapag may class. Nasa aura nila na mayaman sila. Hindi trying hard. Hindi sa branded na gamit. Kasi ang dali naman makabili ng peking branded kuno. Sus, inggit ka lang kamo. Okay lang yun, kasi sanay naman na akong kinaiinggitan ng mga tao. Eh, malamang sasabihin mong hindi mo gusto yung ganyang damit ng anak ko. Kasi nga hindi mo afford. Pampalubag loob mo na lang yung sinasabi mong hindi mo gusto. Kasi ang totoo, alam mong hindi mo kayang bilhin yan. Kasi hanggang dyan ka na lang talaga. Lagyan mo na nga lang ng tubig tong baso namin, alipin. Nakakainsulto ka tumawag ng alipin. Bakit? Gano'n naman talaga tawag sa inyo ah. Mga alipin lang naman namin kayo. Saka ka magreklamo sa akin kapag nasa level na kita na malabong mangyari. Mag-ingat ka sa pinagsasalitaan mo ng ganyan dahil baka tong minamaliit mo ngayon maging mas mayaman pa sa'yo sa susunod. Masyado ka mata pobre. Ewan ko kung ano mangyari sa future mo. Sa ugali na nga lang sana magiging mayaman, hindi pa nagawa. Alam mo,
Masyado kang kampante para sa estado mo ngayon. Napakababa mong nilalang. Paano ka aasenso? Ha? Hindi mo kaya yun. Tandaan mo tong sinasabi ko sa'yo, ha? Kahit na tumanda ka na, hindi ka yayaman. Hindi mo ako mapapantayan. Mas tandaan mo rin ang sinasabi ko. Hindi habang buhay nasa ibaba yung mga taong nilalait at pinagtatawanan mo. Darating yung araw na sila naman ang mas lamang sa'yo. Tandaan mo, bilog ang mundo. Napikong ka naman na, nagsabi lang naman ako ng totoo. Tandaan mo, bisita kami rito habang ikaw, utusan lang. Kaya wag mo kami ngaangasan dyan, ha? Baka kapag kami ang nagsumbong, hindi ka na makakuha ulit ng ganitong trabaho sa susunod. Tandaan mo, kilalanin mo kung sinong binabangga mo. Mahirap akong kalaban lalo na ng ganyan mong mababang uri ng tao. Kapag nagsalita ka pa, gagawa ako ng iskandalo rito para ikaw ang mapagalitan. Wala ka pala eh. Natakot ka rin naman sa anak ko eh. Kawawa kang tao. Para wala ng gulo, si Gigi na lang ang tumigil at nagpasensya. Lagi rin siyang inuutusan ng dalawa na kumuha ng kung ano-ano, habang may mga panlalait din na sinasabi sa kanya. Mabuti na lang, mabilis na natapos ang naturang kasalan. Kinabukasan, wala pa ring pasok sa trabaho si Badang, kaya naroon na naman siya sa bahay nila. Siya na naman ang bida. Tuwing umuuwi siya, para siyang artista na inaabangan ng mga kapitbahay nila. Tanghali, kumakain ang mag-ama. Nag-chat sa akin si tita mo, yung kapatid ng mama mo, si Marlita. Bigla nagparamdam eh. Nung naghiwalay kami ng mama mo, ito yung nagmura sa akin eh. Ang lala ng mga pinagsasabi nito sa akin nun eh. Wala ka mong maipapautang sa kanya. Hindi niya pa nga bayad yung 200 na utang niya nung nakaraan. Hindi ko na lang siningil at puro kwento ng pagpapaawa niya. Hindi naman nangungutang. Akala ko nga mangungutang eh. Sabihin ko sana, dun siya sa kapatid niya magsabi. Ang tagal na naming hiwalay ng mama mo, sa akin pa rin sila nagchat-chat. Tumawag sa akin yun. Ipasok mo raw yung anak niya sa office niyo. Si Dayan yata yung ipapapasok niya. May work na yun, di ba? Dun sa Manukang Bayan. Bakit naghahanap pa ng mapapasukang bago? Hindi pa sila nasiyahan dun? Mababa nga raw ang sahod, tapos nagbabaka sakali na magkaroon ng magandang kinabukasan. Gaya nga raw sa'yo. Lagi ka raw kasi nila nakikita na ang rangyana ng buhay mo sa Manila. Kaya yun, gusto rin nila. Alam mo naman na inggit sila eh. Gusto gayahin kung anong meron sa'yo. Kahit nagustuhin nila yung trabaho ko, hindi nila kaya yon. Hindi naman nakapag-college yun, di ba? Tinapos lang nun yung high school, tapos nun wala na. Nagpakaalipin na dun sa mabahong tindahan ng mga manok. Ewan ko, sabi ko ikaw ang i-chat. Ayoko ka ako ng taong tanong ng tanong. At hindi naman ako ang boss dun sa office nyo para ako ang pakiusapan. Kaya pala nag-friend request sa akin. Hindi ko inaccept kasi nga baka bigla akong hirita ng pera. Kilala ko pa naman ang mga yun. Kukumustahin ka tapos sabay hihirit ng pera. Ganon na ganon sila kaya wala akong gana makipag-usap kahit kanino sa kanila. Buti sana kung may sense sila kausap. Yung mindset na pantay sa akin, pang mayaman. Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Hindi ko na nga sinisin yung huli niyang chat eh. At ang kulit nun. Kapag nag-reply ako ng isa, 5 yung reply. Nakakaalala lang naman kasi sila kapag may kailangan eh. Di ba sabi ko na, kakailanganin din nila tayo. Asa naman silang magkaroon ng ganito kagandang trabaho sa akin yung anak nila? Hindi naman yun marunong mag-English. Ako marunong ako. Kaya ako nakuha sa office work. Kahit na ako graduate ng college. Sila baka barok-barok yung English. Nakakahiya pa naman yun. Kapag nasa Manila ka nakatira, dapat magaling ka mag-English. Kasi, sosyalin ka mo dun eh. Hindi pwede yung mga bobo ron. Huwag na sila mangarap ng mataas para sa anak nila. Magtiyaga na lang sila dun sa pagbabantay ng mga manok. Hanggang dun lang naman sila nababagay. Akala kasi nila kaya kanilang sabayan. Ang talino mo kaya. Kaya kahit nung bata ka pa, walang nakakapantay sa'yo. Alam na alam ko talaga na magiging mataas ang mararating mo sa buhay. Saka kapag may ginusto ka, makukuha mo talaga. Ako? Masasabayan nila? Ako pa talaga? Napakalayo naman ang buhay ko sa mga yon, no? Manatili na lang silang mahirap kaysa pangarapin na maging kagaya nila ako. Bahala sila dyan. Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Hindi ko sila tutulungan dahil nung ako naman wala namang tumulong sa akin. Saka kilala ko yan sila. Kapag medyo nakakaangat na yan sa buhay, mga wala rin naman silang utang na loob. Nagmamatsyag lang yan sa akin. Ang sabihin kamo nila, gusto lang nila akong mapabagsak. Ikaw na lang magsabi. Basta ako sabi ko ikaw ang i-chat. Kasi ikaw naman ang magdedesisyon yan kung tutulungan mo sila o hindi.
Kung hindi mo sila matutulungan, huwag sila magtatampo. Kasi dapat silang tumulong sa sarili nila. Ay basta, hindi ako magpapaka-stress sa mga hampas lupa. Nung bumalik sa Maynila si Badang, kinakausap pa rin siya ng mga kamag-anak o kakilala niya na baka pwedeng ipasok sila sa trabaho o kaya ay tulungan silang makahanap ng trabaho sa Maynila. Pero sa halip na tulungan, binababa niya palalo ang tingin ng mga ito sa kanilang sarili. Gaya na lamang noong nakausap niya ang kanyang pinsan na minsang tumawag sa kanya. Bakit ba hindi mo maintindihan, ha? Hindi ka nga qualified na makapasok sa work ko. Kasi nga, bobo ka mag-English. Ayoko mapahiya rito, no? Tinitingala ako sa trabaho ko, tapos magpapasok ako ng gaya mo? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Aba, malamang cargo kita sa office kasi pinsan nga kita, tapos ako pa magpapasok sa'yo. Baka mamaya gumawa ka pa ng katarantaduhan. Baka mamaya jowain mo pa yung matandang boss namin dito. Yun pa naman ang mga target mo para easy money ka. Wag na. Kung gusto mo magtrabaho sa Manila, lumuwas ka, maghanap ka, matulog ka sa kalye. Ikaw ang gumalaw para sa sarili mo. Wag ibang tao ang iistorbohin mo. Wag mo na dagdagan ng stress ko sa work. Hay! Bahala ka na nga dyan! Agad na pinatay ni Badang ang tawag matapos na matanaw ang kanyang amo na nasa labas na ng bahay. Bumalik siya sa nililinisan niyang banyo. Barado kasi yun. May mga umaapaw na dumi ng tao pero wala siyang reklamo. Sanay na siya sa ganon. Madalas kasing nagbabara yun. Walang kaarte-arte, hindi gaya ng mga pinapakita niya kapag nasa labas siya at nakikita ng mga kakilala niya. Matapos niyang gawin ang mga nakakadiring klase ng gawaing bahay sa buong araw, nasa labas naman siya, nililigpit ang pinagkainan ng mga amo niya. Pero kumuha siya ng litrato at ipinost yun na nilagyan niya ng mga salita na nagpapahinga lang daw siya at katatapos lang kumain ng order niyang mamahaling pizza. Kahit na karton lang naman ang naroon at kahit na isang piraso na hindi naman niya natikman. Maraming tao ang naiinggit sa kanya dahil doon. Ang hindi nila alam, ang kinaiinggitan nila ay nagkukunwari lang palang masagana ang buhay. Minsan pa, isinama si Badang ng amo niya sa mall. Bihis na bihis pa siya dahil ipapakita niyang gumagala siya at bibili ng mga mamahaling gamit. Nung nagpunta siya ng banyo, nakasabay niya ang dati niyang kaklase na nasa Maynila rin. Nagulat pa nga siya. Inaaya siya nitong manood ng sine. Ah, hindi. May appointment kasi ako ngayon sa derma ko. Next time na lang. Biglaan din kasi. Hindi ko naman alam na nandito ka. Sana nag-chat ka sa akin para nagparisked ako. Enjoy na lang kayo, ha? Sinabi sa kanya na uuwi na rin kasi sila mamayang gabi. Nakahinga ng maluwag si Badang dahil baka madiskubre ang lihim niya. Baka malaman na ng lahat na ang taong matapobre at nang mamata ng mahihirap ay isa lang din palang kasambahay. Halos buwan na ang lumipas na natili pa ring lihim ang tunay na buhay ni Badang sa Maynila. Nung umuwi siya sa kanila, muli na naman siyang naging bida sa lahat. Nasa labas sila ng bahay at nag-uusap-usap. Ang laman ng paninira at pangmamata ni Badang ay ang isa sa mga kababata niya na nabuntis noon kahit na menor de edad pa ito. Malamang naman, ano bang aasahan mong trabaho na makukuha nun? Malandi kasi, nabuntis tuloy ng maaga. Ayan, nangangamuhan ngayon. Sa bagay, kahit naman dito sa atin mukha pa rin naman siyang katulong. Okay na yun? At least, may maipapalamon siya sa anak niya. Ganun talaga. Habang buhay siyang maglinis ng bahay ng iba, magkuskus ng inidoro at maglampaso. Kung sana inayos niya buhay niya, hindi siya ganyan, di ba? Alam mo ako, hindi ako naaawa sa mga taong ganun. Gaya niyan ni Gigi, ako na naman. Nagtapon lang ako ng basura, ako na naman ang nakita mo. Ang init talaga ng mata mo sa akin, no? Ginagawa lang naman kitang example ng mga taong walang pag-asa sa buhay. Mga taong, alam mo yun, pang mababang uri yung trabaho. Hindi naman sa pangaano ha, pero ayun, gets na nila yun. Ang sabihin mo, matapobre ka lang talaga. Alam mo, hindi ako naniniwala na maganda ang trabaho mo sa Manila. Kasi kung maganda talaga ang trabaho mo at buhay mo ron, hindi mo na kailangan mang maliit ng ibang tao. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka mai-insecure sa kanila.
Baka nga mamaya makasabi ka dyan dun sa pinag-uusapan yung katulong eh. Ganun ka rin pala sa Manila. Saka hindi naman pang insulto ang pagiging katulong, no? Trabaho yun. Saka kasambahay na tawag doon. Mukha ka rin namang kasambahay na nagbihis ng damit na pinaglumaan ng amo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, itong mga kamay ko na to, sa keyboard ng laptop ko to ginagamit, hindi pang kuskus sa sahig. Ang lakas ng loob mong maliitin ang kakayahan ko ah. Malamang, kwento mo yan, kaya bida ka dyan. Wala kami sa Maynila kaya hindi namin alam. Pero isa lang ang alam ko. Basta lahat ng taong ganyang matapobre sa'yo, sila yung mga feeling nakaangat sa buhay. Kasi sa dami ng trabaho na pinapasukan ko, nakakahalubilo ako ng iba't ibang tao. Yung totoong mayaman, hindi ganyan umasta sa'yo. Madalas, yung ganyang umasta sa'yo, sila yung nagpapanggap lang. Sus! Maloloko mo ang ibang tao pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na iba ang ginagawa mo sa Maynila at sa inaasta mo rito. Hindi ako sinungaling! Hindi ko ugali na mag-imbento ng kwento para lang magustuhan ng tao. Dahil yung kwento ko, lahat totoo. Ikaw lang ang makakaalam ng totoo. Pero base dyan sa inaasta mo, malamang sa malamang niyan may tinatago ka talaga. Makaalis na nga, nakakapikon ka na. Kung hindi mo sana binanggit ang pangalan ko, hindi ka sana stress ng ganyan, di ba? Alam mo naman ang bunganga ko. Kung ikaw nga na mayaman, masama ang bunganga eh. Ako pa kaya nadukha lang? Squatter ba naman ang ugali ko? Nag-iwan ng nakakalokong ngisi si Gigi na siyang mas lalong pinanggalaiti ni Badang sa galit. Kahit na umabot na ang gabi at hindi niya na nakikita ang mukha ni Gigi, pikon na pikon pa rin siya rito. Galit na galit siya kahit na alam naman niyang tunay ang mga salitang sinabi ni Gigi. Siya lang ang hindi makatanggap na hindi naman talaga siya matagumpay sa buhay at ang trabaho niya ay ang klase ng trabaho na nilalait niya. Ano ba yan, nak? Day off na nga, ganyan ka pa. Maagang kukulubot yan mo. Sayang naman yung gastos mo pang derma mo. Mahal ka mo yun, di ba? Kasi doon ka sa sikat na doktor. Sino ba namang hindi sisimangot? Bad trip ako doon sa dukha na Gigi na yun. Mukha naman siyang basahan sa paa. Parang gusto kong lamukusin yung pagmumukha niya. Ang yabang pa nun magsalita. Hindi ako ginagalang, kagalang-galang na tao ako. Ma'am nga ang tawag sa akin sa office eh. Bakit ba nagpapa-apekto ka sa taong wala namang narating sa buhay? Ikaw lang mahihirapan yan, habang yung tao na kinaiinisan mo, masaya na mahirap siya. Ganun talaga ang utak nila eh. Alam mo naman na limitado lang yung tinatanggap nila. Ikaw ang mas matalino, kaya ikaw ang mas apektado. Mas maganda kung wag mo nang pansinin. Inggitin mo na lang. Napakababaw ng utak ng babaeng yon. Alam mo talaga na mahirap lang siya eh. Ganun ba naman mag-isip? Sobrang inggit niya sa akin kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Tingnan mo, makarinig lang talaga ako ng chismis tungkol sa akin. Yari siya sa akin. Mahirap na nga siya, ganun pa siya. Kaya hindi siya umaasenso sa buhay dahil utak talangka. Kapag talaga nahahalubilo ka sa ganung tao, napakabigat sa buhay. Sa bagay, mahirap buong ang kanila at masaya silang hanggang dun lang sila. Ako, sasabihin niyang kasambahay lang? Aba, baka siya yun. Yun na nga. Kaya nga wag mo na lang siyang pansinin. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Tignan mo ha, isang araw, lalapit din yan sa'yo at hihingi ng tulong. Dun ka gumanti sa kanya. Wag mo siyang tutulungan. Hindi. Kasi naman, naiinis talaga ako. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Basta alam ko, inis ako sa kanya. Hindi ako makabawi agad. Ang dami niya kasing sinasabi eh. Gumala na lang tayo bukas. Punta tayo mall. Bili tayong bagong TV. Diyan natin lagay oh. Kabibili lang natin ang cellphone mo. Gusto ko rin ng TV na katulad kina paring Wilson. Ganda ng TV nila ah. Marami ka namang pera, di ba? Minsan lang naman ako hihiling sa'yo, nak. Tingnan ko po kung magkano yun. Alam nyo naman na nagsisave ako para sa future. Para magnenegosyo na lang ako. Ipapamukha ko talaga sa kanilang lahat kung gaano ako katagumpay sa buhay. Isasampal ko sa Gigi na yon na hindi niya magugustuhan na ako ang kakalabanin niya. Nire-respeto akong tao. Walang ipon si Badang. Dahil paano naman siya makakaipon kung magkano lang ang sahod niya sa pagiging kasambahay. Tapos, nagbibigay pa siya sa kanyang ama. Siya pa ang may sagot ng lahat. Dinadaan niya lang sa dahilan na nag-iipon siya kaya hindi siya masyadong naglalabas ng pera. Kinabukasan nga, pumunta sila ng mall.
Nagtingin sila ng gustong ipabili ni Gardo, pero mabuti na lang talaga at nagbago ang isip ng kanyang ama. Nagpalibre na lang ito sa kanya na kumain. Pagbaba nila, nasa lubong nila si Gigi kasama ang ate nito, ang ina at mga pamangkin. Hindi marangya ang suot nila, pero maayos naman kung titingnan. Kumain lang sila at nagpalamig sa mall. Hanggang dito ba naman magpapakita kay sa anak ko? Ini-stress nyo siya kahit saan siya magpunta. Mga lason talaga kayo eh. Mall to? Siya ba may-ari nito? Apo ba siya ni Henry C? Parang hindi ko naman nakita ang pangalan niya doon. Shareholder ba siya? Ha? Bakit parang kailangan tao ang iiwas sa kanya para masolo niya yung lugar? O ba't piloso po kang patay gutom ka? Bakit ba ang hilig niyong magsabi ng patay gutom sa isang tao? Eh hindi niyo naman pinapalamon. Saka paano ako naging patay gutom ang bilis ko ang mabusog? Pwede bang wag mong sirain ang mood ko? Gusto ko magpahinga sa galit ko sa'yo. Hindi ako ang nanguna. Nagpapalamig lang kami sa mall at gumagala. Masama ba yun, ha? Yun na nga. Kasi yun lang naman ang kayang gawin ng mahihirap na gaya nyo, di ba? Wala naman kayong mabibili dyan. Pampasikip lang kayo dito sa mall. Dapat hindi na pinapapasok ng guard yung gaya nyo Baka mamalimos lang kayo rito. Imbis na makapagpahinga mga nandito, bibigyan nyo lang ng stress. Dapat, kaming afford bumili lang ang pinapapasok sa mall. Buti na lang hindi ganun ang mindset ng may-ari ng mall. Kasi alam niyang kahit mahirap, potential buyer pa rin. Ano ba ang Pilipinas sa tingin mo? Kumpara lang sa mayayaman ng mall, sana bilang lang sa daliri ang mga mall. Dahil hindi naman lahat sa Pilipinas mayaman. Huwag ka nga magsalita ng akala mo matalino ka. Bakit, hindi ba? Kaya nga naiinis ka sa akin kasi sa sobrang talino ko, hindi mo ako mauto-uto. Hindi ka ba talaga titigil dyan, ha? Ini-stress mo ang anak ko Siya ang nagpapaka-stress sa sarili niya, hindi ako. Kung sana hindi niyo ako pinagsalitaan ng masama at ang pamilya ko, hindi sana ganito. Ang lagay dito, kayo lang ang pwede magsalita. Hindi niyo binili ang pananahimik ko, ha? Magsasalita ako, gaya kung paano kayo magsalita at mangmata ng ibang tao. Napakakitid ng utak mo. Palibasa, pang mahirap na utak lang yan Akala mo naman ang laki ng sahod mo sa trabaho mo. Service crew ka lang naman. Magkano lang ang sahod mo niyan sa isang araw kung sumagot ka sa anak kong kumikita na malaki? Malaki pala ang sahod ng kasambahay? Pwede naman. Kasi Manila rate. Hindi ako kasambahay! Okay. Makaalis na nga. Baka mamaya may masabi pa ako at mapaamin ka pa bigla. Nang aasar talaga si Gigi, kaya tumaas na naman ang dugo ni Badang. Umuwi na lang sila para hindi na humaba pa ang gulo kung sakaling magkasalubong na naman sila. Hindi alam ni Badang kung paano nalaman ni Gigi ang sikreto niya. Pero isa lang ang kinatatakot niya, na baka malaman ng lahat na totoo yun. Nakasambahay nga lang siya sa Maynila na umaastang mayaman. Nung nakabalik na ng Maynila si Badang, mas lalo niyang pinag-igihan na ipakita na mataas ang estado niya sa buhay. Para kung sakali man na ipagkalat ni Gigi na kasambahay siya, walang maniniwala sa kanya. Halos araw-araw, para na siyang mababaliw kaiisip kung paano niya pa maipapakita sa lahat kung gaano kaganda ang buhay niya. Napapanaginipan na nga niyang nalaman na ng lahat na nangangamuhan lang siya at naglalampaso ng sahig ng mayamang amo. Hanggang nag-post siya ng kotse ng amo niya. Sinabi niyang nakabili siya ng bagong kotse, kaso hindi pa raw siya gaanong magaling magmaneho. Sikat na naman siya sa lugar nila. Kaya nung umuwi siya, naghihintay sila ng sasakyan niya. Ano ba kayo? Ayokong andalhin dito kasi saan naman ako magpapark? Ignorante pa naman ang tao rito. Baka mamaya magasgasan lang yun, no? Saka mas okay sa akin magbus na lang muna. Hindi ko pa gamay mag-drive sa kalsada natin. Manila lang kasi ang saulado ko. Sinabi ng isang kapitbahay nila na nakabili ng kolong-kolong yung tatay ni Gigi at si Gigi raw mismo ang nagbigay ng pambili. Kolong-kolong? Ano ba naman yun? Sasakyan ang mahirap, no? Para lang masabi na may sasakyan sila Nakita niya siguro may bago akong kotse kaya ganun siya, no? Sabi ko sa inyo nagpapaka-feeling yung babae na yon. Kaya ako nang sinisiraan para maramdaman niyang nakakalamang siya sa akin. Pero sorry siya, mas lamang pa rin ako. Habang nagsasalita si Badang, dumating naman ang kolong-kolong na minamaneho ng tatay ni Gigi. Nakasakay pa nga si Gigi na mukhang kagagaling lang sa trabaho. May kaunting bit-bit na pinamili.
Speaking of the Inggitera, andito na pala ang madam na yan. Sira na naman ang bakasyon ko. Nakita ko na naman yung mukha na yan. Anong mukha yan? Mukhang inidoro. Kaya pala lagi kang naiinis sa akin kasi nakikita mo sa akin yung araw-araw mong kinukusko sa bahay ng amo mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, never ako nagkuskus ng inidoro. Dahil ako mismo, nag-hire ako ng tagalini sa kondo ko. Okay, sige. Talagang sumabay ka pa sa pagbili ko ng kotse? Bumili ka ng bulok na kolong-kolong? Pininturahan lang para kunwari bago? Oo nga eh, pink nga sana gusto kong kulay. Yak! Ang baduy talaga ng mga taga-squatter. Dito ka rin nakatira, baka nakakalimutan mo. Mas nauna ka pang tumira sa akin dito. Hindi ka pa rin nakakaalis sa bahay mong yan. Bakasyunan ko lang dito. Buti pa si Ate Rena, proud ka sa bahay siya. Kapag nagpipicture siya sa bahay ng amo niya, alam ng mga tao na bahay ng amo niya yon. Hindi gaya ng iba, inaangkin ang bahay ng ibang tao. Leche ka! Umalis ka nga sa harapan ko! Aalis na talaga ako, no? Magluluto na ako ng ulam namin eh. Masarap ulam namin. Patola. Habang si Gigi ay tuwang-tuwa na napipiko na niya si Badang, ang dalaga naman ay halos umuusok na ang ilong sa galit. Halos buwan ulit ang lumipas, lalong nakakaramdam ng takot si Badang. Na parang lahat ng post ni Gigi, inaakala niyang patama sa kanya. Hindi na niya alam kung anong pwede niyang gawin, hanggang sa sinabi na niya sa kanyang ama ang problema niya. Nai-stress na naman ako, Dad. Ayoko sa lahat yung sinisiraan ako eh. Ano na naman ba sinabi nun? Nung nakaraan nga, inaway ko sila eh. Bakit? Anong kalokohan na naman ang ginawa ng pobre na yon? Paano nung nakaraang naglalakad ako? Galing kasi akong bayan, tapos nakita nila ako. Niyayaya akong sumakay dun sa pangmahirap nilang kulong-kulong. Sabi ko nga ayoko. Basta naiinis ako sa kanila. Nayayabangan ako. Kala mo kung sino? Nakabili lang naman ng pan-deliver na pipitsugin. Ako pa talaga yung bala kaya ay makisakay sa kanila. Di ba kung hindi ba naman sila mayabang, hindi sila ganun. Sana kasi pwede mo dalhin yung kotse mo rito para naman mas maangasan ko sila. Banggayin ko pa yung bulok na sasakyan nila pag ako nag-drive ng kotse mo, tignan mo. Iba talaga yabang ng isang tao kapag akala nila nakakaangat na sila sa buhay. Tapos dagdag pang inis ko sa kanila yung ganyan na asta nila sa'yo. Lalo na yung JJ na yon. Bata pa lang yun, alam ko na talagang magiging ganong kasama ugali nun eh. Sinisiraan pa nga rin ako hanggang ngayon. Gusto mo ipakulam natin? Kulam talaga? Hindi naman yan totoo. Anong hindi? Totoo yun, ano ka ba? Na-try mo na yun dati? Oo naman. Yung pinakulam ko nga noon hanggang ngayon nagdurusa pa rin eh. May malaking bukol sa mata. Naoperahan, ayun, mas lumala. Bulag na. Ganun na lang gawin natin doon sa mayabang na Gigi na yun. Paano ba yun? Ako nang bahala doon para makaganti ka na rin kapag sinasagot ka noon. Bastos eh. Di marunong magbigay ng respeto sa taong nakakaangat sa kanya. Ewan ko kung hindi siya magsisi sa pinaggagagawa niya sa'yo. I-chismis ka niya, sa susunod, hindi na siya makakapagsalita. Baka naman matanggal din yun. Albularyo lang yan, tanggal na. Hindi yan. Hindi naman nila malalaman na kulam yun eh. Kasi yung kulam na yan, ano yan? Sinasabay sa sakit nila. Di ba may sakit siya? Parang sa lalamunan yata yun eh. Naalala ko yun, bata pa sila eh. Madalas sumakit lalamunan niya. Doon kakabit yung kulam. Pahihinain yung katawan niya para kapag pinasukan na siya ng kulam, iisipin niyang normal na sakit lang yun. Iba naman yung kulam na biglaan lang eh. Sa mga hindi pa expert naman kukulam yung ganong galawan. Kaya lagi silang nauhuli ng albularyo. Pero tong ipapagawa ko sa kanya, sure ball, hindi niya magagamot. At hindi niya paghihinalaan na nakulam siya. Sige, pero gusto ko yung pangmatagalan sana. Para kada makikita ko siya, makikita ko rin kung paano siya nagdurusa. Binubuo na ni Gardo ang plano kung paano niya maipapakulam si Gigi. Kahit na bata pa si Gigi, wala siyang pakialam sa kinabukasan nito. Masyado raw kasi silang mayabang, lalo na malapit nang magtapos sa kolehiyo ang dalaga. Gusto niyang wag silang umasenso para sina Gardo lang ang mas angat sa kanilang lugar at anak niya lang ang sikat. Halos 2 buwan ang nakalipas. Binabantayan nila kung anong nangyayari kay Gigi. Parang wala naman nagbabago doon sa buwisit na yun. Ang dami pa rin sinasabi sa akin. Pinipikon pa rin ako. Baka naman hindi nagkatotoo yung kulam na pinagawa mo sa kanya. Sinong mangkukulam ba yun? Huwag ka mainip. Mabagal talaga yun para hindi halata.
Kapag biglaan niya nagkasakit, unang papasok sa utak nila, baka naingkanto. O kapag ganun, magpapatawa sila, makikita agad. Palyado agad ang plano. Okay lang yan. Kahit taon pa ang abutin, pangmatagalan naman ang epekto nun. Masisira pa rin naman ang buhay niya. Aba dapat lang, maging mahirap lang sila habang buhay no. Naiinip lang kasi ako. Panay pa rin siya sagot sa akin eh. Parang lumalabas palagi na akala mo siya yung mas magaling. Partida niyan, wala pa siyang naipagmamalaki sa akin ah. Wala pa siyang natutumbasan sa kahit na anong achievements ko sa buhay. Pero hayaan mo na nga, maghihintay na lang ako. Nung sumunod na buwan, hindi umuwi si Badang sa bahay nila dahil kailangan niyang asikasuhin yung pinapaayos sa kanya ng amo niya. Mas dumami pa nga ang trabaho niya dahil 2 buwan magbabakasyon sa bahay na pinapasukan niya ang kapatid ng amo niya. Yun pa naman ang isa sa pinakaayaw niyang kasama sa bahay. Napakakalat ba naman kasi at balahura kung utusan siya. Kahit simpleng bagay na aabutin na lang, sa kanya pa ipapaabot. Balagbag din yun kung kausapin siya. Kahit na hindi naman yun ang nagpapasahod sa kanya. Minsan nga, kapag nagkakamali siya, minumura siya nito at pinaparamdam sa kanya na isa lang siyang kasambahay. Ibig sabihin, wala siyang karapatan na magreklamo sa utos sa kanya. Nanliliit siya sa kanyang sarili, pero sa halip na tanggapin na yun naman talaga ang trabaho niya, sa ibang tao niya binabaling ang inis. Para hindi siya manliit, iba ang minamaliit niya. Lalo na noong nakita niyang parang ang saya ni Gigi sa mga post nito. May paggala-gala pa kayo sa perya? Magkano lang rides dyan? Saka, baka nga lang isa sinakyan nyo dahil hindi nyo naman afford. May nalalaman ka pa dyang malayo pa pero malayo na. Wala naman yung pinagkaiba. Mahirap pa rin naman sila. Buti sana kung sa ibang bansa kayo nag-rides. Nag-upload pa. Pwede namang hindi na lang. Nakakahiya talaga mga mahihirap na to. Kung ano-anong panlalait na ang pinagsasabi niya. Masaya naman ang mga taong nasa litrato na tinitingnan niya. Nagpapasalamat na kahit maliit na pag-usad may nangyayari. Pero para kay Badang, wala lang yun. Mas nakakainis pang araw kahit na hindi naman para sa kanya ang saya ng iba. Akala niya kailangan siyang matuwa sa isang bagay para maging masaya ang iba. Dahil siya mismo hindi masaya sa buhay niya. Kahit na marami pa siyang papuri na nababasa, alam niyang hindi naman totoo ang hinahangaan sa kanya ng ibang tao. Parang palaging may kulang. Kahit sabi ng iba ay swerte na siya. Lumipas pa ang ilan pang mga araw bago ang pag-uwi ni Badang. Namamaos-maos na siya. Sumasakit din ang lalamunan niya dahil inuubo siya. Noong umuwi siya, pansin niyang ang daming inuubo sa lugar nila. Uminom ka na ba ng gamot mo? Uso talaga ang ubot sipon ngayon eh. Ako nung nakaraan, nilagnat naman. Bihira lang naman akong ubuhin. Parang kapag gabi lang, ganun. Ang kati ng lalamunan ko. Dapat pala, kada umaga, uminom ka ng maligamgam na tubig na may kalamansi. Meron ako sa kondo ko, yung lemon. Ano na palang balita dun sa mayabang na Gigi na yun? Ayun, namamao siya ngayon. Inuubo. Umiepekto na. Sumabay lang sa normal na sakit. Yun na yung simula noon. Alam ko magdurusa na siya. Buti nga sa kanya. Tama lang maparusahan ng mga mayayabang na tao. Ay, salamat naman. Noong lumabas si Badang, nauubo pa siya dahil makati ang lalamunan niya. Nakita niya na naman si Gigi at tama nga ang kanyang ama. Inuubo ito at medyo paos. Hindi ka na makapagsalita dyan ah. Deserve talaga para hindi na makapagyabang. Malamang, sa panahon na to, hindi lang naman ako ang namamaos at inuubo ah. Tumatahol ka na dyan. Sige lang, magsalita ka pa para marinig mo ang boses mo. Kasi sa susunod niyan, baka hindi mo na marinig. Pati pala boses ko. Problema mo na pala ngayon. Ay, ewan ko na lang talaga ah. Ikaw rin. Baka sa susunod, hindi ka na makasagot kapag kinakausap ka ng amo mo habang nilalampaso mo yung sahig nila. Bakit ba paulit-ulit ka? Hindi nga ako kasambahay. Matino ang trabaho ko. Kailan pa, hindi naging matino ang trabaho ng kasambahay. Yan nga ang isa sa mahirap at marangal na trabaho. Kinakahiya mo pa. Buwisit ka talaga kahit kailan.
Sa ilang linggo na lumipas, lumalala ang ubo ni Badang. Minsan namamaos siya, minsan naman maayos ang boses niya. Gaya na lang noong tinawagan siya ng kanyang amo. Hindi siya makapagsalita dahil sa kauubo niya. Nagalit tuloy sa kanya dahil hindi siya makausap ng maayos. Pinagbantaan pa nga siya na tatanggalan siya ng trabaho, kaya pinilit niya ang sarili niya na makapagsalita. Nakiusap siyang gagaling din naman ang boses niya at kailangan niya ng trabaho. Mabuti na lang, pinagkakatiwalaan siya ng amo niya dahil na rin magaling siyang maglinis. Laging pagod si Badang. Lagi siyang natutuyuan ng pawis sa likod, kaya akala niya yon ang dahilan kaya inuubo at namamaos siya. Nung umuwi siya sa kanila, nalaman niyang magaling na ang paos ni Gigi. Bakit gumaling ka na? Hindi pwede yung ganyan. Bakit naman hindi pwede? Malamang ginamot ko yung sarili ko. Kasalanan ko ba kung hindi pa nawawala yung ubo mo? Paano ka ba kasi nag-aalaga ng sarili mo, ha? Inaalagaan ko ng maayos ang sarili ko. Bakit hirap ka magsalita ngayon? Teka, parang may something sa lalamunan mo. Parang bumubukol yan ah. Dapat magpatingin ka na sa doktor. Wala akong malalang sakit. Baka mata mo yung may mali. Concerned nga lang ako, baka hindi mo napapansin. Itanong mo kaya sa ibang tao kung ganyan din yung nakikita nila. Nagagalit ka na naman sa akin. Hindi maapakali si Badang dahil paanong gumaling si Gigi. Imposible naman daw yun lalo na kung kulam ang dahilan ng sakit niya. At mukhang nagkapalit pa sila ng sitwasyon. Habang tumatagal kasi ay palala ng palala ang ubo niya at pananakit ng kanyang lalamunan. Hanggang sa kinausap na siya ng kanyang amo. Nag-aalala kasi ito na baka may malubang sakit na si Badang at hindi niya lang sinasabi. Takot sila na baka mahawa sila. Sinabi ni Badang na wala siyang sakit at simpleng ubo lang yun. Nung nakauwi na naman siya sa kanila, nagpatingin siya sa doktor pero wala ngang ibang nakita sa kanya maliban na lang sa ubo. Pero unti-unti nang napapansin na lumalaki ang kanyang lalamunan. Bakit ganito yung lalamunan ko? Tapos kumikirot pa. Bakit para namang ako yung nagkasakit? Hindi ko alam. Normal lang siguro yan, Nak. Normal. Ang normal, ayun, si Gigi. Siya dapat yung nagdurusa ng ganito, di ba? Ang sakit. Aray ko. Kung hindi ako namamaos, ang sakit naman ang lalamunan ko. Sakit. Uminom ka nga ng gamot mo. Kaiinom ko nga lang. Hindi naman kasi yan umiepekto sa akin. Ang sakit pa rin. Aray ko po. Humihiyaw sa sakit si Badang at kada hiyaw niya, nauubo naman siya kaya mas lalong sumasakit. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Walang gamot ang nakakapagpakalma ng sakit. Kaya hindi siya nakabalik ng Maynila. Galit na galit ang amo niya, kaya ilang beses siyang tinawagan para pumasok. Ang dami niya pa naman daw lilinisin, lalo na nagkaroon sila ng maraming bisita at may mga kalat na naiwan. Walang ibang pagpipilian si Badang dahil ang sabi sa kanya, hindi ibibigay ang sahod niya. Grabe! Ang lalamunan ko parang inaapoyan. Ang sakit! Aray ko! Huwag ka na muna pumasok, Nak. Talaga bang kailangan ka dun sa office nyo? Wala naman akong pagpipilian. Anong sasahurin ko niyan sa 15 kung hindi ako papasok? Baka mawalan pa ako niya ng trabaho. Aray ko! Pinilit ni Badang ang sarili niyang lumuwas at habang pinipilit niya ang sarili niyang kumilos at magkuskus ng sahig, lalo naman siyang nauubo. Umiiyak na rin siya dahil hindi na niya alam kung ano pang pwede niyang gawin. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako ang pinaparusahan?
Dapat yung mga masasamang tao. Wala naman akong kasalanan Aray ko. Kahit na may sakit siya, tuloy lang ang trabaho, kaya mali-mali na rin ang nagagawa niya. Hindi na siya kasing pulido maglinis noon. Nadadala na lang ng pagpapaawa kaya may trabaho pa rin siya. Kapag nasa labas siya, pinagtitinginan siya ng mga tao dahil ang laki na ng bukol sa leeg niya. Wala siyang pampaopera dahil kulang na kulang naman ang sahod niya bilang kasambahay. Minsan pang umuwi siya sa kanila. Nahihiya siyang lumabas dahil siya naman na ang laman ng usapan nila. Hanggang sa nakita niya si Gigi. Maayos ang kalagayan. Walang sakit. Nagpapatuloy sa buhay at mukhang unti-unti nang umaasenso. Kabaligtaran ng nangyayari sa kanya. Siya na ang may sakit at siya na ang lumulubog. Kaya nakakaramdam siya ng mas malalang galit. Ang sama naman ng tingin mo sa akin. May ginawa na naman ba ako? Naglalakad lang ako rito Naiirita ako sa pagmumukha mo. Bakit ikaw maayos? Ikaw dapat yung ganito. At bakit naman ako yung dapat na ganyan? Baka mamaya niyan may lahi kayo na may ganyang sakit. O baka nahawa ka ng kung ano dun sa Maynila. Dahil mayabang at masamang tao ka. Kung usapang mayabang at masamang tao lang din naman, hamak naman na mas lamang ka sa akin. Kasi ang nakakakita ng masamang ugali ko, yung taong mas masama sa akin. Hoy, ano na naman yan, linti ka? Inaaway mo na naman ba ang anak ko? Hindi ko inaano yung anak mo. Siya ang nagsabi sa akin na dapat ako yung may sakit ng ganyan. Hindi naman yata makatarungan yon. Ipapasa niya sa akin yung parusa niya. Baka naman lumalaki ang nasa leeg niya dahil ang dami niyang kasinungalingan na nilunok. Hindi sinungaling ang anak ko. Hindi sinungaling. Doon pa lang sa kwento niyang sa office siya nagtatrabaho kasi nungalingan na. Sa office naman talaga. Hanggang ngayon ba naman sinisiraan mo pa rin ako, ha? Wala kang patunay. At sino naman nagsabi na wala? Bakit kaya hindi mo tingnan yung post ng amo mo? Andun ang ilang mukha mo habang naglilinis ka ng bahay nila. O kaya nagsisilbi ka sa mga bisita nila. Tingnan mong maigi kung paano ka mahagip doon. Ikaw yon, sobrang linaw. Edited yon. Hindi mo pa nga nakikita edited na? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sa sobrang lala ng pagiging matapobre mo, hamak na mas mababa ka pa pala sa taong binababa mo. Ang taas naman kasi ng tingin mo sa sarili mo. Ayan, bagay kayong mag-ama niyang daddy mo. Kasi parehas kayong baliw. Ang sama ng ugali mo talaga. Huling-huli na si Badang pero hindi niya inaamin kaya pinaniwalaan pa rin siya ng kanyang ama. Kahit na malala na ang sakit niya, hindi niya pa rin binabago ang ugali niya. Basta pa rin siya lait at pangiinsulto sa ibang tao, lalo na sa ilan niyang mga kamag-anak. Hanggang sa may kumalat siyang litrato. Ang kumuha sa kanya ng litrato na yon ay yung kapatid ng amo niyang kinaiinisan niya. Sa kuhang yon, nasa kubeta siya. Iniis-is niya ang inidoro at mukha siyang kawawa. Ang nilagay na sulat ng nagpakalat ng litrato ay kawawa naman daw siya. May halo pang ang panlalait na kasambahay siyang walang ipon, kaya kahit na may sakit na, hindi makapagpahinga at panay pa rin kuskos sa dumi ng ibang tao. May mga bumatikos ng litrato kaya inalis yun, pero huli na ang lahat. Nakita na yon ng ilan sa mga kakilala ni Badang. Itinatanggi niya pero wala nang naniniwala sa kanya. Lalo na nung umuwi siya. Kada makikita siya ay nagbubulungan ang mga tao. O anong binubulong mo dyan, ha? Bigwasan kita dyan Alam niyo kayong mga duka kayo? Kayong mahihirap? Imbis na buhay niyong unahin niyo, buhay ng ibang taong inaatupag niyo? Galit na galit ang kanyang ama sa mga taong naninira at tumatawa sa kanya. Dahil kahit alam na ni Gardo ang tunay na trabaho ng anak, pinagtatanggol niya pa rin ito. Lagi ring umiiyak si Badang, pero hindi sa pagsisisi ng mali niya, kundi ng galit niya sa mga taong hindi niya na mapangalanan sa dami. Yung mga nilait niya noon, nakikita niyang mas maayos na ang buhay. Yung iba, nasa ibang bansa na, kahit pasabihin na kasambahay pa rin doon. Yung iba naman, may maayos ng trabaho o kaya nagkapamilya na. Habang siya, ginagawang katatawanan at kahiyahiya.
Pero ang nag-iisang taong kinasusuklaman niya ay si Gigi. Kinukulam naman. Ang sakit. Kinukulam naman ata ako noon ni Gigi. Nakausap ko yung mangkukulam. Ibinalik sa'yo yung ginawa kay Gigi. Kaya hindi yun umepekto sa kanya. Bakit? Bakit ganon? Akala ko ba maayos yung mangkukulam na yon gumawa? Hindi pwedeng ganito. Ibalik nyo kay Gigi itong sakit na to. Siya ang dapat na napaparusahan, hindi ako. Yun nga ay pinagtataka ko eh. Pero ang sabi kasi sa akin, hindi maapektuhan ng kulam si Gigi. Demonyo yata yung babae na yun eh. Kahit anong gawin sa kanya, hindi makapasok ang kulam. Hindi na lang ako nagpaulit dahil baka sa'yo bumalik. Grabe, ang lalamunan ko. Itong pinakaayaw ko sa lahat yung umuubo ko. Kasi parang nahahati yung lalamunan ko at kumikirot ng sobra. Ang sakit. Aray ko. Hindi na ba ito magagawa ng paraan? Sunugin niyo na lang yung demonyong Gigi na yon. Hindi na mapalagay si Badang. Kahit iiyak niya, kahit ihiyaw niya ang sakit, walang tigil ang pagpaparusa sa kanya. Mabilis ding bumagsak ang katawan niya. Nangangayayat siya, pero palaki ng palaki ang nasa leeg niya. Dahil hindi na siya makaluwa sa Maynila, nawala na sila ng kabuhayan. Kaya walang nagawa ang kanyang ama, kundi ang humanap ng trabaho. Pero wala siyang alam, kaya walang tumatanggap sa kanya. Naging baliktad na ang sitwasyon. Yung tinanggihan at kinutya nila na humihingi ng tulong sa kanila, doon naman na sila humihingi ng tulong. Pero wala na silang makuha pang awa mula sa kanila. Hindi naman kasi sila nagpapakumbaba. Tuloy pa rin ang yabang nila kahit walang-wala na sila. Walang yato, pinatayan ako ng tawag. Huwag lang talaga silang hihingi ng tulong sa atin. Hindi natin sila tutulungan. Ang yayabang driver lang naman ang trabaho niya. Kala mo laki na sahod. Sapat lang naman yun para ipanlamo ng patay gutom niyang pamilya. Sino ba kasi yan? Yung pinsan mo. Pasalahat sila masasama ang ugali. Mahihirap naman. Kung magyabang at tumanggi na bigyan tayo ng tulong, akala mo sobrang halagat kailangan natin sila. Linti kasing Gigi yun eh. Demonyo! Ang hindi nila alam, nasa pinto nila si Gigi dahil magbibigay sana ng bigas sa kanila. Hindi naman humihingi ng tulong, pero kusa siyang nagpaabot dahil narinig niyang umuutang si Gardo sa tindahan pero hindi pinautang. Iniisip niyang kahit na masama sila sa kanya, kawawa naman ang mga ito. At anong kinalaman ko dyan? Andito ka pala. Masaya ka na ba sa nakikita mo? Kumikirot na naman ang lalamunan ko kasi lumalapit yung demonyo. Itigil mo nga yung ginagawa mo sa anak ko. Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan. Ano bang ginawa ko sa inyo at galit na galit kayo sa akin? Andito pa naman ako para tulungan kayo. Ito nga may dala akong 2 kilong bigas tapos dilata. Anong gagawin namin dyan? Mukha ba kami mahirap para abutan ng ganyan? Iuwi mo yan sa inyo. Kayo ang lumamon yan. Dahil mas kailangan nyo yan. Kayo ang dukha. Ay ba? Talagang iuuwi ko to. Hindi nyo deserve kaawaan at bigyan ng tulong, no? Sasama ba naman ang pag-uugali nyo? Hindi na nga maganda yung nangyayari sa inyo? Ganyan pa kayo? Ayos kayo Tapos isisisi nyo sa iba kung bakit kayo napaparusahan? Ni hindi nyo man lang tingnan ang mga sarili nyo? Mata pobre pa rin kayo. Ni hindi nga kayo nakaahon sa hirap. Huwag mo kaming pagsasalitaan ng ganyan. Dahil ikaw ang dahilan, kaya may ganito ako. Sa'yo dapat ito. Ikaw ang dapat na tinablan ng kulam. Kulam? Kaya naman pala sa akin yung sinisisi. Pinakulam nyo ako tapos galit kayo nung bumalik sa'yo. Ibig sabihin, ikaw ang may gawa niyan? Demonyo ka talaga eh. Hindi ako may gawa. Alam nyo kung sino? Kayo mismo. Yan ang mahirap sa mga taong sa itim na kapangyarihan tumatakbo. Alam ko na magkakagalit tayo. Nag-aaway tayo, pero hindi naman dapat umabot sa kulaman. Alisin mo yan sa anak ko. Wala kang karapatan na bigyan siya ng sakit dahil lang sa inggit mo sa kanya. Pinipilit niyong ako ang may gawa niyan.
Sa susunod kasi, alamin yung hindi lahat ng tao tinatabla ng kulam, lalo na kung may proteksyon at gabay sila. O ayan, imbis na sa akin tumalab, ginabayan ako at binalik sa inyo. Parusa naman pala yan eh. Kayo ang gumawa niyan, tama lang pala na kayo ang magdusa. Huwag niyong isisi sa ibang tao kung anong nangyayari sa inyo ha. Buhay niyo yan, dapat kayong matuto sa pagkakamali niyo. Ewan ko kung gagaling pa yung anak mo. Siguro pwede kung magbabago kayo, pero mukhang hindi na yun mangyayari. Bahala na kayo sa buhay niyo. Wala kang karapatan na bigyan siya ng sakit dahil lang sa inggit mo sa kanya. Never akong nainggit sa kahit na sino. Lalo na sa taong mata pobre pero pagpapanggap lang pala ang tagumpay na niyayabang. Hindi lahat madadaan sa pagfi-feeling na nakakaangat sa iba. Dahil minsan yung kinukutsa nyo, balang araw sila pa yung totoong makakaangat kesa sa inyo. Walang nagawa ang mag-ama kundi ang magalit. Hindi na makalabas si Badang dahil sa sakit niya. Ayaw niya na ring makipagkita sa ibang tao. Si Gardo naman, lahat na ng klase ng trabaho ay pinasok na, magkaroon lang sila ng pagkain ng kanyang anak. Yung basurero na sinabi niyang mababang uri ng tao, yun na rin ang trabaho niya. Sinubukan nilang lumapit sa albularyo pero walang tumutulong sa kanila. Walang gustong gumamot sa taong may malaking galit sa puso at handang maghiganti. Sa paglipas ng panahon, naghirap ng husto ang mag-ama habang sina Gigi ay nakaalis na sa kahirapan. Lumipat na rin sila ng bahay sa mas maayos na lugar at tirahan. Nung nakapagtapos na kasi ng pag-aaral si Gigi, nakahanap agad siya ng trabaho na nagbigay sa kanila ng ginhawa. Hindi pa sila mayaman, pero nakaluwag naman na sa buhay. Kagaya na lang din ng ibang mga nilalait noon ang mag-ama. Nagkaroon na rin sila ng maayos na buhay kahit na paano. Hindi man marangya, pero hindi na gaya noon na sobrang gipit. Ang naiwan sa kahirapan at pagdurusa ay ang mag-ama na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin tinatanggap ang pagkakamali at hindi handang magbago. Minsan, may mga taong inaakala nila na ang yaman ay nakabase lang sa kung gaano karangya ang suot o gamit ng isang tao. At tunay na kung sino pa ang hindi mayaman, sila pa ang matapobre. Itinatago nila sa mga masasakit na pangmamaliit ang tunay nilang katauhan. Walang masama na maging mahirap at maghirap para makaalis sa ganong sitwasyon. Ang mali ay ang gamitin ang paghahangad ng magandang buhay bilang dahilan upang maliitin ang iba at itaas ang sarili. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, dami ng ari-arian o mamahaling gamit na ipinapakita sa ibang tao. Mas nasusukat ito sa pag-uugali, respeto at kung paano tratuhin ang kapwa kahit wala itong maibalik. Sapagkat ang taong tunay na mayaman ay hindi kailangang ipamukha sa iba ang kanyang estado para lamang maramdaman ang halaga ng sarili. Tandaan na hindi natin madadala ang estado, pangalan o anumang material na bagay. Ngunit mananatili sa alaala ng tao kung paano tayo nakitungo sa kapwa. Kaya habang nagsisikap umangat sa buhay, huwag kalimutan na mas magaan dalhin ang tagumpay kapag may kasamang kababaang loob at paggalang sa lahat ng tao, mahirap man o mayaman. Kayo ba mga apo? Minsan na ba kayong nalait ng taong wala rin namang yaman? Nakakilala na ba kayo ng matapobreng walang maipagyayabang? Maaari niyong ibahagi sa amin ang sarili ninyong karanasan at maging ang opinyon ninyo. Naway may hatid na magandang aral ang kwentong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng pag-uugaling matapobre. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.